Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8 hanggang 13. Mensahe po ngayon ay mula po rin sa ating teksto na babasahin. Ang pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. So sa mga nakalipas na 3 linggo, tinignan po natin ang chapter 13 na kung saan ito ay tungkol sa pag-ibig. So this morning, we will finish this chapter dito po sa verses 8 to 13. So last Sunday, again, we look at verses 4 to 7 na kung saan isinalarawan po ni Paul ang mga characters o katangian ng pag-ibig. And this morning, makikita po natin sa versikulo 8 hanggang 13 kung bakit sinusukat ng Diyos ang ating buhay sa pamagitan ng pag-ibig. So, we ask bakit ito ang pamantayan ng Diyos kaysa sa ibang bagay. So, these are the question na we expect na masasagot po ng ating teksto ngayong umaga. So, basahin po natin muna ang salita ng Diyos kung nandyan na po kayo. Sundan niyo po ako. Start sa verse 8. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito, ano po yun? Ang pag-ibig. So, ang mga spiritual na kaloob ay pansamantala, samantalang ang pag-ibig ay walang katapusan. So, verses 8 to 10, pinaliwanag ni Pablo kung bakit ang pag-ibig ay dakila kaysa sa mga spiritual na kaloob. So, in verses 8 to 10, again, si Paul ay nagbigay sa mga taga-Korinto ng dalawang magandang dahilan kung bakit ang pag-ibig ay higit na dakila kaysa sa spiritual na kaloob. Ang unang dahilan ay ang mga spiritual na kaloob ay temporary lang po siya, pansamantala, habang ang pag-ibig ay walang katapusan. Tingnan po natin ang verse 8. Sabi po dito, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So, dito ay may comparison between sa love at sa mga spiritual na mga kaloob. Binanggit ang mga spiritual na mga kaloob dito, propesiya, kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at pangatlo, ang spiritual na kaloob ng kaalaman. Sabi ni Paul na ang lahat ng tatlong spiritual na mga kaloob na ito ay titigil rin. Sinabi ni Paul sa chapter 12 na mahalaga po ang mga spiritual na mga kaloob. However, pinaliwanag po ni Paul sa mga taga-Korinto na ang tatlong kaloob na ito ay temporary lamang. And so, titigil rin ito balang araw. Habang, in compare sa love, ito ay walang katapusan. Now, let's look one by one sa tatlong spiritual na kaloob na binanggit po dito. Una ay ang kaloob ng propesya. And we talk about this gift when we look at verses 1 to 3. And nakita po natin na ang kaloob ng propesya ay kaloob mula sa banal na espiritu na kung saan ito po ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Minsan, ito ay direktang nangungusap, nagpapahayag na may kinalaman tungkol sa partikular na sitwasyon. Or sometimes, direktang nagsasalita ang Diyos sa puso mo. But nakita po ni Paul na ang gift ng prophecy ay hindi po mananatili magpakailanman. Darating ang panahon na it will stop. Ito ay titigil sa hinaharap kapag natupad na ang lahat ng mga propesiya. But in compare sa love, ang pag-ibig ay walang katapusan. Now, next na spiritual na kaloob ay ang kakayang magsalita sa mga iba't ibang mga wika. Yung naririnig natin na speaking in tongues.
na hindi sa atin pamilyar na wika. Minsan may mga Kristiyano na naririnig natin ng wika na hindi galing sa atin o dito sa ating lugar. So, titigil rin ang kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika. Ito po yung paboritong kaloob ng mga taga-Korinto. Dahil mas pinapahalagahan nila ito kaysa sa pag-ibig. So, they are misusing this gift sa simbahan nito. And so, sabi ni Paul, ang kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika ay temporary. Titigil rin ito balang araw. But, in comparison sa love, ito ay walang katapusan. The third spiritual gift na binanggit dito sa binasa natin ay ang gift ng knowledge, kaalaman. Sinabi ni Paul, ang kaloob ng kaalaman ay pansamantala rin. Notice the word, the phrase, titigil rin ang kaalaman. So, maaaring nagtataka po tayo, so paano po titigil ang knowledge? Does it mean po na wala na pong knowledge sa langit? Of course not. Sa verse 12 ay sinabi sa atin na ang knowledge pagdating natin sa langit ay magiging complete, magiging ganap at kumpleto higit pa sa anumang kaalaman na mayroon tayo ngayon. But remember na ang tinutukoy po ni Paul dito ay ang spiritual gift, ang gift ng knowledge, kaalaman. Ito ay supernatural na gift about sa isang particular na sitwasyon na wala kang karaniwang kaalaman. Ang gift ng knowledge ay nagbibigay ng kaalaman sa isang sitwasyon. Isang bagay na hindi natin maaaring malaman sa sarili lamang nating kakayahan kundi sa pamagitan ng revelation ng Holy Spirit. And one of the example of that is about you remember sa story ni Ananias at Sapphira. Ang isang halimbawa nito, which na makikita natin sa Book of Acts, that they lied sa simbahan, and so binigyan ng banal na espiritu si Peter na magkaroon ng knowledge tungkol sa deception na ginawa ng mag-asawang ito. So ito ay gift na ibinigay sa ilang na bahagi ng katawan ni Kristo upang maunawaan din ang salita ng Diyos at maibahagi sa iba upang maging maliwanag din sa kanila na maunawaan nila. But one day, someday, ang kaloob na ito, sabi ni Paul, ay hindi na kakailanganin. Sabi po sa Jeremiah 31 verse 34, hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. So, darating po ang panahon na hindi na kakailanganin ang gift ng knowledge dahil ang lahat ng believers ay magkakaroon ng ganap na pagkaunawa sa mga mystery ng Diyos. So, the first reason na ibinigay sa atin ni Paul kung bakit ang pag-ibig ay mas dakila kaysa sa spiritual gift ay dahil sa ang spiritual na kaloob ay pansamantala. Kung in-compare sa pag-ibig, ito ay walang katapusan. Ang pangalawang dahilan po na binigay sa atin ni Paul ay ang mga spiritual na kaloob ay di ganap habang in-compare sa love, ang pag-ibig ay ganap. Tingnan po natin sa verses 9 to 10. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. So, we might be amazed kung gaano kagaling, kaganda yung spiritual na gift at kahalaga ito. Pero hindi po ito, sabi ni Paul, hindi ito ganap. Ito ay partial, sa madaling salita. Hindi po ito lubos na gift na mayroon tayo. Kasi kung if one person po, nasa kanya na lahat ng spiritual na kaloob, then hindi na niya kakailanganin ang iba kasi nasa kanya ang buong spiritual na kakayahan. Naintindihan niyo po na kung saan bahagi lamang ang ibinigay sa kanya ibang spiritual na kaloob, sa kanya ibang spiritual na kaloob. Walang spiritual na kaloob na lahat ng spiritual na kaloob na ibinigay sa isang tao. Ang mayroon siya bahagi, partial lamang. Di ganap. Kaya naiintindihan ninyo? Hindi nasa kanya lahat ng spiritual gift. At even na nasa kanya ang spiritual na gift, like kaalaman, knowledge, pero wala siyang ganap na buong revelation. Magiging ganap na ito na itong revelation na mayroon siya, binigay ng Panginoon kapag nakita na niya ang Diyos ng harap-harapan. At nandoon na sa eternity. So, lahat tayo may iba't ibang spiritual na kaloob. At ito po ay may iba't ibang sukat at antas.
And walang sino man mayroong lahat ng mga kaloob at walang sino man ang may kumpleto o ganap na pagpapahayag ng alinmang kaloob, or else mawawala ang purpose ng kaloob na strengthen ang katawan ni Kristo kasi nasa iyo ng lahat eh. So, you don't need others na kasi kung sakaling nasa iyo na lahat ng spiritual gift. So, mawawala ang purpose na i-edify, patatagin ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay gumagamit ng kanyang kaloob upang maglingkod sa iba at umasa sa iba na gamitin din ang kanilang mga kaloob upang maglingkod sa kanila. Tayo nagdidepende sa bawat isa para tayo ay ma-edify, ma-strengthen as a body of Christ. It's like speaking, for example, speaking in tongues. Ang speaking in tongues nangangailangan ng interpreter. So, meron siyang gift of tongues, pero he or she needs isang tao na may gift na makapagbigay ng interpretasyon o nakapagsalita na sa lengguwahe na maiintindihan ng tao. So, nagdedepend tayo sa bawat isa. Or, for example, if you have a gift of teaching, okay, that's your strength. But, when it comes sa evangelism, mayroong mas strength niya ang evangelism. So, ikaw na mayroong gift of teaching, of course, you need also another member sa body of Christ para ma-strengthen o mas lalo pang mag-grow ang gawain ng Diyos. Okay? So, hindi ganap. We need each other. And so, sabi ni Paul, hindi ganap, verse 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang mga kaloob ng kaalaman at propesya ay bahagya lamang po, partial, hindi ganap, hindi kumpleto. Walang sino man ang may ganap na kaloob ng propesya o kaalaman na talagang meron ka ng lubos na full revelation of prophecy. Kasi maiintindihan natin ng lubusan kapag nakita na natin ng harapan ang Panginoon at tayo ay nasa eternity na. Even the gift of knowledge. Sabi ni Paul, walang sino man ang may lubos na sukat ng anumang kaloob. Sabi niya, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang mga kaloob na mayroon tayo ay partial lamang, bahagya lamang. Habang in compare sa love, ito ay walang katapusan. Ang pag-ibig ang pinakadakila kaysa sa mga spiritual na kaloob. So we are called to love each other, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang pag-ibig ay hindi dinisenyo upang maging bahagya lamang, maging partial lamang. Ang pag-ibig po ay dinisenyo na maging ganap sa ating buhay. So ang mga spiritual na kaloob ay di ganap ang pagkadisenyo, ngunit ang pag-ibig ay ganap. Look at verse 10, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. So, ano po ba ang ibig sabihin ni Pablo ng salitang pagdating ng ganap? Sinasabi po ng iba na nangangahulugan po ito na ang mga kaloob ng propesiya, mga wika at kaalaman ay pansamantalang kaloob na inilaan para lamang sa unang iglesia, sa mga sinaunang mga mananampalataya. At ang mga ito ay hindi gumagana ng ngayon po sa church kasi meron naging canon na ang salita ng Diyos. Ano po ba yung canon? Sa madaling salita, naging Biblia na compiled na lahat ng scripture ng kasulatan. That's how they interpret this verse pagdating ng ganap. So, kumpleto na ang salita. Therefore, hindi na kailangan po, sinasabi nila, hindi na kailangan ng prophecy dahil po nandito na yung prophecy sa salita ng Diyos. Hindi na kailangan ng speaking in tongues and knowledge. But, you have to be a student of the Word na hindi lamang po nakadepende hindi po dapat nakadepende sa ibang tao. We need na ang banal na Espiritu ay mangusap sa atin and we need to to have careful study sa salita ng Diyos. But I believe, naniniwala po ako na ang salitang pagdating ng ganap, it refers kapag si Kristo ay bumalik na. Kasi yung word na sa harapan, pag nakita natin siya ng harapan. Okay? So some interpret it as pejorative language, but no, I believe this is literal na kapag nakita natin siya ng harapan. It refers sa pagbabalik ni Kristo. Sa pagbabalik ni Kristo, kapag nakita na natin siya ng harapan at tayo po sa panahon tayo magkakaroon na ng perpekto at ganap na kaalaman sa propesya, sa salita ng Diyos o sa mensahe ng Diyos. Kapag tayo po ay binuhay na mag-uli mula sa patay o pag tayo na itong katawan na ito ay napalitan na ng perpektong katawan,
itong katawang lupa ay papalitan ng glorified body at dalhin na po tayo sa perpektong lugar sa kaharian ng Diyos. Then, pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Hindi na kailangan ng mga spiritual na mga kaloob. Okay? So, sa muli, ang pinakamahalaga po ay hindi po ang mga spiritual na kaloob ang dapat na pagtuunan natin, kundi ang pag-ibig, ang pinakadakila sa lahat. Ito mas nakakahigit kaysa sa mga spiritual na kaloob. Why? Dahil po ang mga spiritual na kaloob ay pansamantala at bahagya lamang, partial, habang ang love ay walang katapusan at ganap. Now, in verses 11 to 12, nagbigay po si Paul ng dalawang halimbawa para ilarawan ang katotohanan. Ang halimbawa ay ang paglaki ng tao mula sa pagkabata at ang halimbawa ng pagtingin ng reflection sa sarili sa salamin. Ang halimbawa ng pagkabata ay naglalarawan po ng pansamantalang in nature, temporary. Hindi ka mananatiling bata. It speaks about sa temporary nature ng mga spiritual na kaloob. Now, the example of mirror, ito po ay naglalarawan ng partial na nature ng mga spiritual na kaloob. So, yung unang example is pansamantala at ang pangalawang example ay ang bahagya. It talks about sa partial na katangian ng spiritual na mga kaloob. So, una po ay tingnan natin ang halimbawa ng pagkabata na kung saan dinescribe ni Paul, inilarawan ni Paul ang pansamantalang nature ng mga spiritual na kaloob sa katulad ng pansamantalang pagkabata. Sa verse 11 po, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ang pagiging bata po ay kinakailangan, pero remember na ito po ay pansamantala lamang na yugto ng buhay dahil ang tao ay tatanda rin. I remember the song, Tatanda. Anyway, alam niyo po ang kanta. Kantahin niyo na lang mamaya. So, ito po ay isang pansamantalang yugto. Hindi ka mananatiling bata o hindi ka mananatiling sa pagkabata. Minsan sinasabi natin ng mga magulang, sana ay manatili na lang ang mga anak natin na mga bata kasi ang cute, lalo na kung baby pa. But hindi po siya normal at hindi natural na manatili pong bata habang buhay. So, alam natin na ang mga bata ay iba sa mga adults in many ways. Magkaiba the way sa kanilang conversation, magkaiba sa kanilang the way ng kanilang pag-iisip, at kung mga tuwiran, iba din kung mga tuwiran. So, kung ang isang adult po ay nangangatwiran o nakikipag-usap ng isip bata, hindi po normal. Hindi, that means he or she is not matured, may problema sa kanyang maturity. So, habang lumalaki po tayo o nagiging adult, nawawala po ang asal bata, sabi ni Paul. Sabi niya, di ba, kapag may sapat na gulang na ako, dinatanggal ko na ang asal bata. Hindi ka na tumitingin sa mundo ng isip bata. So, once again, ang pagkabata ay pansamantala. Tulad din po ng mga spiritual na mga kaloob. Ang mga spiritual na mga kaloob ay kailangan, ngunit ito ay pansamantalang yugto tungo sa spiritual na paglago. Malaga po ito tungo sa spiritual na paglago. Pero, ang mga spiritual na kaloob po, hindi po ito yung pinaka-goal. Of course, we should desire ng mga gift na kung ano bang gift na meron tayo and gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi po itong pinakadakila, ang pinakahigit. Ang pinaka-goal ay ang spiritual na paglago, spiritual maturity, and ang pag-ibig sa ating buhay. Okay? Ginagamit ng Diyos ito para ma-strengthen tayo, para mag-mature tayo sa spiritual at mag-grow sa pag-ibig. So ito po yung ibig sabihin ni Paul. Sinabi niya, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Now, sabi niya, ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. So, once again, talking diba sa context sa spiritual gift, so hindi ito yung pinaka-goal. This is the way to spiritual maturity. Okay? So, kung paano ang pagkabata ay pansamantala, gayon din ang mga spiritual na kaloob. Ang mga spiritual na mga kaloob po ay mahalaga tungo sa spiritual na paglago, spiritual na maturity as a believers. Ang mga spiritual na kaloob ay isang paraan upang tayo lumago sa spiritual at mamuhay sa pag-ibig. So, ang mga spiritual na kaloob ay pansamantala, habang, in compare po sa pag-ibig,
ay walang katapusan. Ang sunod na ginamit na ilustrasyon ni Paul ay ang salamin. Ang halimbawa ng pagkabata ay naglalarawan sa mga espiritual na kaloob na pansamantala lamang. Now, ang salamin naman na ilustrasyon na ginamit ni Paul, na halimbawa, ito ay para ilarawan na bahagya o partial lamang ang nakikita natin ngayon. Okay? Sa pamagitan ng mga spiritual na mga kaloob, hindi mo nakikita ang kabuuan, ang lahat. Bahagya lamang. Tingnan po natin ang verse 12. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. So this is why I interpreted kanina po na about sa pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Okay? Talking about when we face Jesus na face to face. Continuing po dito sa verse, basahin ko po uli. Sa pagpapatuloy, bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. So, ginamit po ni Paul ang pangalawang paglalarawan sa pagkakaiba ng pagkaunawa sa pagitan ng tapos na revelation at ang kasalukuyan na kalagayan na hindi pa kumpleto ang nakikita ang lahat. Okay? Nandoon na sa finish line na nakikita mo na ang lahat at sa present na hindi mo pa nakikita ang lahat. Okay? I hope naintindihan po natin. So, sa lungsod po ng Corinto, gumagawa po sila ng maganda at gawa sa tanso na salamin, gumagawa sila ng salamin na gawa sa tanso in this time. Ngunit ang mga salamin sa panahong ito po hindi po gaya ng salamin natin ngayon. Sa first century, ang mga salamin nila hindi kasing linaw ng salamin natin ngayon na mayroon tayo. Kaya nga, ginamit ni Paul ang ilustrasyon ng salamin na malabo. Kasi during this time, during first century, hindi po kagaya ng salamin natin ang salamin nila. Okay? Ang sinasabi ni Paul dito, gamit ang ilustrasyon na ito ng salamin ay, ang kasalukuyang kaalaman ni Pablo ay malabo, hindi kumpleto. Hindi pa niya kumpletong nakikita. Ngunit kapag si Kristo ay bumalik na at makita natin siya ng harapan, then maunawaan natin ang lahat. Makikita na natin na ang lahat. Ngayon, ang nalalaman natin ay partial lamang, bahagya lamang. Ngunit one day, malalaman natin ng lubusan ang lahat ng mensahe ng Diyos, ang mga propesiya, ang mga pangako ng Diyos, gaya ng pagkakilala natin sa ating Diyos. Okay? So bakit mas dakila ang pag-ibig kaysa sa spiritual na kaloob? Dahil ang mga spiritual na kaloob ay pansamantala, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ang mga spiritual na kaloob ay bahagya lamang, partial, at di ganap, ngunit ang pag-ibig ay ganap. Ngayon, ipinaliwanag ni Paul kung bakit ang pag-ibig ay ang sukatan ng buhay kaysa sa ibang bagay. Tingnan natin po sa verse 13. So, verse 13, pinahayag ni Paul na pinakadakila ang pag-ibig kaysa sa lahat ng ibang mga katangian. So, sa verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, dito sa verse 13, pinahayag ni Paul ang kahigitan ng pag-ibig, hindi lamang sa mga spiritual na kaloob, kundi sa lahat ng virtues. Ginawa niya ito sa pamagitan ng pagbanggit ng tatlong virtues na mayroon ng Kristiyano: pananampalataya, hope, and love. So itong tatlong ito ay pinakamataas na virtues na mayroon ng Kristiyano. Una sa lahat ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay malaga po sa buhay ng Kristiyano. Sinabi sa atin sa Hebreo Kapitulo 11 na ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantipala sa mga humahanap sa Kanya. Tayo po ay na-save sa pamagitan ng pananampalataya. At sinabi sa atin ng Biblia na the righteous should live by faith. Now, pangalawa po ay ang hope. Ang hope po ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Of course, kung meron mang isa pang katangian na meron ng Kristiyano ay meron siyang hope. Nasa atin ang hope ng kaligtasan, nasa atin ang hope ng muling pagkabuhay, nasa atin ang hope ng pagbabalik ni Kristo. Ang pag-asa po natin, ang hope natin ay hindi po gaya ng hope na meron sa mundo, na walang katiyakan at may alinlangan. Ang hope, pag-asa na meron po tayo, ay pinakamataas ito na virtue na meron sa atin na mga Kristiyano. So tatlong
sa tatlong ito, sinabi ni Paul na ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So we ask, bakit po nangunguna ang pag-ibig? Bakit pinakadakila ang pag-ibig? In context, ang pananampalataya at ang pag-asa ay na pinakamataas ito at mahalagang virtues na meron ng Kristiyano. However, tulad ng mga spiritual na mga kaloob, ang mga ito ay pansamantala at bahagya. Ang pananampalataya ay para lamang sa buhay na ito habang nandito tayo. Nabubuhay tayo ngayon sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ay hindi na kakailanganin sa langit kapag nakita na natin si Jesus ng harapan at natupad na ang kanyang mga pangako. Sa araw na ito, ang pananampalataya magbibigay daan sa atin ng ganap na kapahayagan ng lahat ng sinampalatayanan natin. Ang hope ay para lamang sa buhay na ito. Isinulat ni Paul sa Romans chapter 8 kung paano tayo naghihintay ng may pag-asa para sa pagtubos ng ating mga katawan dahil hindi pa ito nangyayari. So ito po ay in the future. Sa inaarap, sabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 24, sapagkat sinong tao ang aasa kung ito'y nakikita na niya o nakikita niya. Kapag tayo ay nabuhay pong mag-uli na, resurrection ay nangyari na, pag nakapasok na po tayo sa langit, kapag tayo po ay nasa piling na ng Diyos, magpakailanman, hindi na po natin kakailanganin ang hope sa langit. Sabi ni Paul dito, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Okay? I hope naintindihan pa na we have hope sa buhay na ito. But when we come na sa heaven, sa piling ng presensya ng Diyos, nandoon na sa harapan natin ng hope. Nakikita na natin yung inaasahan natin. Okay? Kaya sabi ni Paul, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ang pag-asa, tulad ng pananampalataya, ay para sa buhay na ito. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan, walang katapusan. It will continue hanggang sa eternity. Ang pananampalataya magbibigay daan tungo sa ganap na kapahayagan po. Ang pag-asa sa huli ay matutupad at mararanasan natin at titigil sa walang hanggan. Ngunit ang pag-ibig lamang ang magpapatuloy sa walang hanggan. Ito po ay walang katapusan. Ang pag-ibig ay nananatili sa kasalukuyan at mananatili magpakailanman hanggang sa makapiling natin ang presensya ng Diyos. So pinakita ni Paul ang kadakilaan, ang kahigitan ng pag-ibig kaysa sa ibang mga bagay, na kung saan ang pag-ibig po ang pamantayan ng sukatan ng ating buhay. Sinagot ng verses 1 to 3 ang tanong na paano? O paano sinusukat ng Diyos ang ating buhay? Paano po sinusukat ng Diyos ang ating buhay? Pamagitan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang pamantayan pagsukat ng Diyos sa ating buhay. Sinagot naman ng verses 4 to 7 ang tanong na ano? Kung ang pag-ibig ang pamantayan kung saan sinusukat ng Diyos ang ating buhay, then ano ang pag-ibig? And nalaman natin kung anong pag-ibig. Mga katangian ng pag-ibig. Love is, di ba? Patient, kind, and etc. Nalaman natin ito sa verses 4 to 7. Now, sa pagtatapos po ng chapter nito, sa verses 8 to 13, sinagot ang tanong na bakit? Bakit sinusukat ng Diyos ang ating buhay ayon sa pag-ibig? Ang sagot po ay dahil ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat ng bagay. Pinakadakila. Ang mga spiritual na kaloob ay pansamantala, bahagya lamang, samantalang ang pag-ibig ay mananatili at ganap. Ang pananampalataya magbabago kapag nakita na natin ang lahat at ang pag-asa ay magbabago din kapag natupad na ang lahat, ngunit ang pag-ibig ay hindi mapapalitan, hindi magbabago, mananatili ito. Ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman, ito po ay walang katapusan. Ang love in nature ay ito po katangian ng Diyos. Ang love, God is love. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso nang tayo ay naging Kristiyano. John 3:16, For God so loved the world, ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inibig tayo ng anak ng Diyos at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Kaya nga, tayo ay if God is love, tayo ng mga anak niya ay mayroong pag-ibig. Tayo ay may pag-ibig. In conclusion po, verse 13, dito po natin tapusin sa verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito. Atin pong bigkasin ang pananampalataya, pag-asa, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang